Hi and hello, good morning, may buntag. Higala, kumusta? King Kimpan po, gikan sa Dakmen sa Davao City, nagsibya, pinagi may higala. Sa kahibanan sa Banat, Pilipinas, walang inuurungan para sa bayan. At ito ang balita, ng mga balita ngayon dito. May mga magandang balita, pero itong pinakamagandang balita, good news. Balita at good news. Ang good news may kalabaw na nakaingon kay lahi ng good news. Ang good news na ay inspirasyon, na ay kadasig, na ay gipaabot, na ay paglaom. Og na ay pagtuod. That is the good news. Kana gubikan ng pahigala kay gihatag kana sa atong langit ng Amahan. Dili ka daw may kalapit sa 26 sa buwan, may kala sa Bayo, tuig 2020. Hapit na ta may kala, matudpan ni Mayor Inday Sara Duterte kini ang balita. Either GCQ or modified GCQ. Kanang murag normal na yun. Gani may kala na late ta gumikan kay lagi nakulguta sa traffic sa downtown. Ang usual may kala panahon nga na kini nga COVID-19 maglakaw ta. Panahon sa GCQ o ECQ. Natay adtuon maigong po nga may kala dali ra. Ang 20 minutos sa una karon ibalik na po ngadto sa kapino sa kaoras. So, bao na may kala karon nga mapanahon na pero bantay amping yun ta. Kaya matod pa sa presidente. Bao na balita. Why vaccine? No vaccine, no classes. Maragmaw na gusto sa presidente. It's useless to be talking about opening of the classes right now. Matod pa niya. Ikaduhang ka balita, karon ka panahon na may kalagi ka sa nasyonal. Ang bando sa presidente. 24,000 ka mga OFWs nga stranded dito sa Metro Manila. Karong panahon na may kala nagsugod ang pagpaulit sa mga probinsya. O ang mando sa presidente, dawata ninyo. Ayaw ninyong balibari. Ang magmando og lockdown og di pagpasulod, maulang ang national government. Local government, walay katungod na. It has to be coordinated by the task force. IATF. Dili, pwede mo yun nga sama ni Richard Gomez may galang nga nag-react og maayo. Anong nangabot ang mga OFW? No. Na ay giingon sa presidente. Atong pabidawon tungod kay ang presidente nag-ingon, klaro kayo. Sa una, nagtamasa, nalipay ta sa income gikan sa mga OFWs. Karong panahon na, wad-o nato sila? No way. Di nato na sila talikdan. Di nato sila isalikway. Kada uguban pa, may kala samtang sa lokal. Nay balita may kala gikan sa Ubalde Agdao. Mao ni ato aga gisubay po ta dito pero wa tay maapsa na. Sa Ubalde ug sa Lapu-Lapu hugaw ang tubig. Atong gitawagan kaniha may kala ang usa ka board member sa una sa Davao City Water District. Pinagi ni Chairman Jun Ledesma para magpatabang ta. Kay naatay interview karon ni Konsehal Danny Danghirang kabahin nining hugaw. Oh, klaro kayo. Na say request. Ang request ni Councilor Danny Danghirang ngadto sa bag-ong engineer o bag-ong GM, General Manager sa Davao City Water District. Nga, nabalhin na di ilang address, no? Kilometer 25, na nasa may Matina. Uwa na ka nang diri sa may Bahada. Na yung GM dito. Maatod pa, may kala sa suwat ni Konsehal Danny Danghirang. Na din gamit ang tanggapan ng sagisag sa Guniang Panglusod. Mao din may kalaw. Dear GM Regalado, allow me to refer the complaints from my constituents coming from Barangay Ubalde, reported from FB, and Lapu-Lapu, randomly checked direct from household. Agdao in this city, regarding the water recently flown from their faucet, said to contain dark contaminants and impurities. As pictures shown below. Nabitaw, kuan kanang nagyud imo nang salaon hugaw gyud kayo. For this sole reason, may I seek your immediate intervention for an investigation on site. If at all, our water system has fallen short of the required quality expected by the households or their other way around. We look forward for your action and update. Stay safe. Sincerely yours,
yours, Danilo C. Hirang, second district councilor and chairman of the Committee Finance, Ways and Means and Appropriations in Games and Amusement Board sa City Council. So doon nga testingan karon og tawag. I hope na karon may kala sa tunggalin si Konsehal Dani Dayang Hirang. Ato ni nga subayon og unsa ang pwede pa nato nga makuha din ni may kala. Og samtang siya nasa Ways and Means usay mahimo pa. Nasa tunggalin niya Konsehal Dani Dayang Hirang. Sir, may butag Konsehal. Okay, kumusta man o nalipay mi nga nakakaroon nga mga panahon na live kita karon diri sa kining nato nga programa aga balita at good news. Ito nga programang ito, alam niyo Konsehal, lumawak na masyado at hindi lang ito sa Davao City kundi umabot ng more or less mga 30 hanggang 40,000 ang medyo nagkakapanood dito. Anyway, That's good. the good news is dito pa rin tayo. Palagi tayong hindi mawala ang serbisyo, ang puso na magserbisyo sa bayan. Kaya dito nabuo namin ni Kuya George Alinio itong palatuntunan ito. Kasama na ang Sandigan News at ang President News at ito ang balita at good news. Alam po naman ninyo siguro, pati si Luel Riquelman may programa po mamayang hapon alas 10 ng hapon. By the way, we are quite alarmed with what was contained in your information as fed to us. Medyo naalarma ka dito sa marami po yata nga medyo nakaka-experience ng mga contaminants o itong containing dark contaminants and impurities sa tubig na nakuha doon mismo sa mga faucet sa may bandang Ubalde at Lapu-Lapu at it belongs to your district. Paano nyo po ito nasagap at ano pong nagawa so far dito, sir? Well, number one, unang-una mga kaibigan, maraming salamat King, sa pagkakataon na binigay mo sa akin. Itong problema dyan sa water, mga 2 weeks or 3 weeks na experience na namin dito sa District 2. Mm-hmm. Ako mismo, primero, parang mabaho ang labas, Okay. Then, eventually, yung tubig lumabas na parang itim. Mm-hmm. Sa ibang area, sa Agdao District, itim na itim talaga. Nako. Kung parang pintora, parang alkitran or pintora ang labas. Ngayon, sumulat ako sa Water District na tingnan ito at pinapaimbestiga na rin ni Mayor Sara Duterte. Kahapon po ito nangyari, sir. Ang sulat nyo kahapon po. Binasa naman. Kahapon. Binasa namin kanina. Magandang bagay ito, sir. Dahil unang-una, this concerns safety and the health of our constituents in the 2nd District. Pero kanina po ay tingnan natin kung anong kanina umaga ay try to get in touch with them. Pero wala pa ho kami nakuha. Pero hindi namin ito tatantanan at malamang mamayang hapon siguro. Di kaya tomorrow's next broadcast makuha natin ang side at ang ginawa ng Water District. Magandang bagay ito, sir. Pero usually, ito ko ba'y nangyari kadalasan during rainy season or ano bang mga frequency ng lumabas itong ganitong problema? Well, baka meron silang inaayos, Baka meron silang, if you remember, ang Davao kasi inaayos yung water system, Yeah. Baka meron silang natamaan na linya or parang meron silang inaayos. Tingnan natin kung ano talaga ang explanation nila. Okay nga. Kasi ang lumabas parang maitim maitim. So it has something to do on the maintenance, yeah. Yes, rest assured Councilor, na ito po ay tututukan dito sa Banat, Pilipinas at ngayong araw na ito sigurado nga makuha natin sa susunod na mga pagkakataon ay maibahagi natin kung ano yung mga ginagawa ng DCWD. Pero nakita ko po, sir, doon sa may bandang Kalinan. If you are passing by the bypass road connecting to Kalinan from MAA, yun bang akyat papuntang Carmen, may mga nakalatag na po yata siguro, may mga 1 meter diameter pipe na po na nakalatag doon. At that is a part of the expansion na bago lang ay inuprobahan ng City Council ang sa Apo Agua na magkaroon ng bulk water supply sa Davao City Water District. At malamang dahil dyan, lahat ng mga, kayo po ang pinaka-concern dito dahil alam po namin nung una na
palagi kayong nagrereklamo ng medyo bumaba ang supply sa tubig sa inyong distrito sa 2nd District. Kaya ngayon siguro kapag matapos na ito ay masulbad na ang problema, pati yung problema natin ng kakulangan ng supply ng tubig. Tama ka, King, sa tagal ng panahon na pinaglaban natin yan, na magkaroon ng magandang tubig dito sa Distrito 2 ng Davao. Kailan ang daming tao na, ang daming subdivision, parang nasa-short ang water. Kaya masaya ako na nagtatrabaho sila ngayon at sana soon as possible time maayos na ito. Kasi exempted naman sila dito sa mga lockdown dahil utilities yan Correct. Importante ang mga project na yan. At magdasal tayo, King, na sana madali ng panahon. Well, we're quite worried with what is obtaining right now. And in fact, the other night, or last night, during President Duterte's appearance to address the COVID-19 problem, lumabas doon na parang tila yata, in all likeliness, hindi matuloy ang opening of classes this school year. What do you think is the... Tama yun. Tama din yun. Position. Tama yun ang position ng Presidente. Kasi mahirap mo igambol yung mga kabataan mahirap mo igambol yung mga kabataan dyan So, tama yung ginawa ng Presidente na wag mo nang ilabas yung tawag ito. Yung pangalan ito, yung klase wag mo na ngayon habang wala pang vaccine. Yes, sir. Oo, tama. No vaccine. Yun nga, no vaccine, no opening of classes. Medyo maganda yung sinabi. Tama. Believe talaga ako sa wisdom ng Presidente. Ang bilis mag-action. Pero ganito, sir, sa Davao City parang unti-unti siguro mabalik na ang church services provided na parang may mga nilalatag na dito na mga kailangan na gawin, lalong-lalo na yung mga distancing na mga ganun. Siguro baka babalik na. Pero kayo po bilang chairman ng Committee on Games and Amusement, lalong-lalo na itong COVID-19 ito, pinagbintangan na isa sa mga naging dahilan na medyo mabilis kumalat dito sa Davao City. Dahil na nga sa yung nga nangyaring sabong doon sa dito sa 1st District, may isang derby. Pero may plano ba dito? Kailan kaya may balik itong sa mga ganitong aliwan o di kaya mga amusement places na magkaroon ng pagpabalik sa kanilang normal na mga functions? Well, depende yan sa ating mayor. Sa ngayon dapat nakatutok tayo na bawal yung gathering. Bawal yung maraming tao. Dapat nakatutok tayo dyan na huwag masyadong not more than 10. Not more than if possible, hindi susobra sa 10 tao ang tawag ito ang mag-gather So wala pa yan, malabo pa yan. Hindi pa natin alam yung mga casino, yung mga laro-laro. Hindi pa masyado sigurado kung kailan talaga. So kaya nga sabi pa naman ni Mayor Ede Sara Duterte, yun po ay maghintay lang tayo kung anong mga development every now and then. At nagpapasalamat kami, Councilor, dahil alam niyo po, bawat gusto ni Mayor Duterte ni susulong ni Mayor Inday, hindi ho siya nahirapan na kumuha ng suporta, mga resolution o di kaya ordinansa mismo ng City Council. How is your working relations despite of the COVID-19? Paano ba ang komunikasyon ng legislative at ng executive department sa Davao City? Sa Davao City, King, isa lang kami, kung anong sabihin ng mayor. At alam namin si mayor ay abogado, matalino, merong eksperyensya, may pagmamahal sa mga taga Davao at sa buong Pilipinas, gaya ng kanyang ama, na si Presidente Duterte. Yes po. Wala kaming problema anytime na sumuporta sa kanya. Thank you. In fact, karamihan. Okay. Mukhang naputol. Yes, Councilor. Medyo naputol yata. Councilor, medyo naputol tayo. Pwede ba balikan kita? Yes, sir. Naputol yata, ha? Na-mute ni Councilor. Councilor, baka na-mute mo po yung microphone nyo.
Balikan po natin mamaya-maya si Councilor Danny Hirang. Sayang may isang tanong ako doon kay Councilor. Ano pa? Sir, mamaya maganda itong mapag-usapan natin dito naman siguro. Yung tungkol dito sa mga nagbabalik probinsya. Siguro may mga bagong polisiya na kailangan dito kung sakasakali man kung meron ano na natin pansamantalahin na natin si Councilor. Samantalang dito po si Councilor. Okay, maayo na may kala na ibalik probinsya na yung mga OFWs. Kay Chairman Miguel ang Chairman sa Ways and Means Committee. Konsehal, finally, ito, pasensya na, pagsamantalin ko lang ang pagkakataon na ito. May balik ka probinsya bagong pag-asa program ang presidente. In fact, sa ngayon po ay umpisa nang pinapabalik ang 24,000 na mga OFWs na na-started sa NAIA at may mga dumating na dito sa Davao City. At pati na rin yung kabahagi ho yan sa tinatawag natin na balik probinsya ni Senator Bongo. Sir, nabatay bang intervention abay kinahanglan nga himo na to nga policy cover para mahimong kining niyang conducive kayo ang ilang pagbalik din kung say ang mga plano nga pwede himuon sa atong anak sa Davao nga nagkinahanglan og mga legislation, sir. Well, number one, ito ay pinirmahan na ng presidente Aha. at Manila project ito, Okay. approved ng Manila, na dapat bumalik na sa probinsya. Yung gustong bumalik, hindi naman pinipilit. Optional, ibig sabihin voluntary. Kung sinong gustong mamuhay na balik sa probinsya dahil hirap dito sa syudad. Dahil dito sa syudad, napakahirap naman kung wala kang pera. Ang mga bilihin, napakamahal. Pero sa bukid, pwede ka na magbuhay ng manok, baboy. Pwede ka magtanim ng saging, pwede ka magtanim ng gulay. Then, pag nag-work ka, pag naka-work ka, pwede na rin. Ano? So, unlike dito sa cities, napakahirap. So, maganda itong programa ni Senator Bongo at suportado naman ng presidente. This is a good program. Maganda ito. Okay. Sir, salamat kayo, Nena. Muhuta na lang ta kay kini, sumpay na ko niya. Dili ba ko nga daw pag-unsa, ikaw may usa sa mga pinaka-taas nga opisyal, chairman sa kini nga Philippine Councilors League. Tingali ang inyong nga mga sakop, ang inyong nga mga igsuon nga mga konsehal porti daghana. O kini di lang kay sa mga cities kundi hasta usab sa kini nga mga lungsod. So nabay mga naplanuhan ninyo usay himuon usab ninyo kabahin. Yan para mahimong conducive o kanang nga matunong sa kini nga plano sa national government. Well, number one, lahat ng government program sinusuporta ng Philippine Councilors League noon pa. Right, good. Of course, taga Davao kayo, presidente. Kitan kayo na muna, sir. Klaro ho yan. Walang kaduda-duda dyan. Grabe ang suporta ninyo sa presidente. Hindi ho nahirapan. Ngayon, so ibig sabihin, lahat ng program ng presidente ay tinutulungan namin. Yeah. Ngayon, yung Philippine Councilors League, lahat ng mga local na batas para maging epektibo ang laban sa virus o sa COVID-19 ay pinapasa ng Philippine Councilors League. Wow. Kasi ito ay mga konsyal sa munisipyo. Kaya nga. So lahat ng mga kailangan dito ay ini-endorse namin sa konseyo, sa buong Pilipinas, at ito ay naaprubahan na. Hindi lang sa Councilors League, tayo din ay membro ng ULAP, Union of Local Authorities of the Philippines, sa buong Pilipinas. At lahat ng mga local official, tayo ang Secretary General, ay talagang tumutulong sa gobyerno ni Presidente Duterte. Wow, naalala ko po yan. Ang una, ang presidente niyan ay si Governor RDR, Governor Rodolfo del Rosario, sa ULAP. Oo, ngayon ang presidente si Governor Kua ng Quirino, at saka si Justice Velasco ng Marinduque. Wow. Governor Velasco. Okay. Sir, final question. Na yung mga pipila ka mga LGUs nga alanganin nga mudawat ni ang mga OFW, but the order of the President, tanggapin niyo po yan. Kawawa. Sino bang tatanggap sa kanila? Nung nagtatabasa tayo sa kinikita nila, bakit ngayon may problema sila ayaw nating tatanggapin? So ang sabi niya, hindi pwedeng harangin o pigilan ang pagpasok doon sa mga localities ng mga OFWs ng mga na-stranded na gusto ng uuwi.
Would you share the same? Hindi lang, Oh, actually, yeah. Actually, hindi lang OFW ang dapat bigyan ng simpatiya. okay. Walang rason na yung mga mayor, governor, hindi tanggapin itong OFW. Hindi naman ito mga kriminal eh. Lahat naman tayo ay dumaan sa ganitong sitwasyon. Kahit yung ating pamilya ay pwedeng tamaan. Tama. At ito sila ay malayo sa pamilya nila. Tumulong sa gobyerno for how many years sa kailang mga remittances. Kasi yung dollar na binibigay nila sa atin, umabot na 50% times 50 ang value. So marami tayong pera dahil sa kanila. Okay. Kaya hindi maganda at hindi maganda hindi tanggapin natin itong mga OFW. Thank you. Sila ay mga Pilipino. Walang rason na hindi tanggapin. Nandiyan naman ang gobyerno, pwede namang ipa-check up kung may problema. The same implementation sa ordinaryong tao ang pwede nating implement. Thank you for Hindi that. lang yan King, no? Yeah. Kahit itong mga senior citizen, national policy kasi ito. Dapat mapagbigyan na rin yung mga senior citizen. Siguro once or twice a week, Saturday, Sunday, pwede namang samahan ng mga pamilya. Tama. Pero meron lang mga kondisyones. Number one, samahan ng pamilya. Kung gustong pumasyal sa park, samahan. Pero hindi yung dapat na sabihin hindi na talaga makalabas. Correct. Ang buhay, King, swerte-swerte lang yan eh. Kahit anong tago mo, kung talagang ayaw na ng Diyos, pagpanahon mo na, wala ka na rin magagawa. Tama ka. Pero of course, ang pag-ingat na sa tao. So, kahit yung mga senior citizen, dapat sana makonsider ni General Galvez, ang implementor ng anti-virus task force. National Task Force. Kasi si Presidente naman, humihingi lang yan ng mga feedback galing sa field. Tama. Pinag-aaralan. Pero kung sila mismo mag-recommend, mas maganda sana na yung senior citizen pagbigyan na rin. Tama, sir. Well, sir, thank you for inyo pong pinapanulakan having you here in our program. Any parting shots, sir, before we wind up this interview? Thank you so much. Well, number one, sundin lang naman talaga natin yung payo ng Presidente at dito sa Davao ni Mayor Sara. Unang-una talaga, very important, yung social distancing. Pag may mga kausap tayo, at least mga 2 or 3 di pa. 2 to 3 meters no ang layo. Pangalawa, yung magsuot talaga ng face mask. Yun. Number Anytime 2, you go out. Yeah. dapat anytime you go out. Pangalawa, dapat parati kang nakaugas ng kamay mo. Kung meron kang mawakan ng iba, magdala ng mga alcohol. Then, kung hindi naman talaga kailangan lumabas, umiwas na lang, standby na lang sa bahay. Yan. Doon na lang magtrabaho at gamitin yung mga cellphone, mga telepono, gaya nung ginagawa nitong programa ninyo. Thank you, sir. At congratulations kay George. Congratulations kay George Salinio at saka sa inyo. Napakaganda itong ginagawa ninyo ni Lowell, makakatulong sa buong Pilipinas. Thank you po. At parami ito, anytime, kung ano pang magawa ko. Sali tayo dito, siguro ang gawin nyo dito nationwide. Kung kailangan ninyong mag-interview ng ibang councilors, may mga number ako, tanungin ninyo kung anong mga nangyayari sa kanilang area. Thank you. So, salamat, King. Thank you. Salamat kay George Salinio at saka sa inyo lahat at saka kay Lowell. Salamat. Thank you. God bless. Tulungan natin ang Presidente at saka si Mayor Sara Duterte. Sundin natin yung instruction ng gobyerno. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po, Councilor Danny, ng hirang ng 2nd District of Davao City. Yun nga po, sundin lang natin. Unang-una, itong leader na ito, si Presidente Duterte, yun ang taong walang ibang iniisip at walang iniisip na masama. Yung pawang kapakanan ng taong bayan. Karon, ang OFW may kala gilabanan og gabayo ni Presidente Duterte. Ingon si Presidente Duterte may kala dili pwede na ngayong kabara-barahon. Ang makabara niya na national government lang. That is a constitutional guarantee that any Filipino can have a liberty of movement. Gawas kung makasala sa balahon. Pero kung iyon na lang nga pa ulion, suspect nga gikan sa Manila. By the way, ingon siya, kada nakabalik din hitanan, gi-assure ni Secretary Anyo, nga kada ni agi na og insaktong proseso. O na, pabinaw na ito karong mga panahon na may kala,
ato nga presidente sa nasod sa Pilipinas, President Duterte, bahin siya nga pagpanglibas og ang OFW. Di na to na ingon anaon, di na to na ipakita nga murag nandiri ta sila ha. Nga murag ka na nga nahadlok ta batakdan ta. Dili ba ingon na. Kaya ilang nga gikita, nga ilang nakuha, ilang na-generate nga income nga ilang giribit sa Pilipinas. Moabot og pila? 34 billion US dollars. Can you imagine that? Nya i-times sa 15 mo na. Porte na nang nakuha. Mga 150 pila? 1.3 trillion. Halos 1/3 lagi sa atong gikita may kara sa GDP. Matod pa sa presidente gikan kana sa mga OFWs. Tadi pa ning mga balita nato nga lokal may kalaw ni ato sa kapaminahon. Niya karon may kala nga briefing ni President Duterte kagabi may kala. Kagabi na ni halos magkadlaw na ni akong gibon ito. Nandito ito mga OFW. Tapos ngayon hindi natin tanggapin. Oh, what's the that's final. Atong Mga wala audio? mahal kong kababayan, ang gobyerno may proseso na pag-modified quarantine. May mga lugar, pati may mga tao na exempted na sila. So they can work. Kaya construction, malayo naman sila, hindi man dikit-dikit yan. Pero dahan-dahan yan. Pero ito lang ang pakiusap ko. As I said before, kayong maglabasan na, maski na hindi nga kayo pinapayagan, lumalabas na kayo eh. Hindi ko naman kayo madampot pati yung mga bata ninyo kung salin ninyo. But ito ilagay ninyo sa ulo talaga ninyo ha. Sa conscious mind ninyo palagi. Ang COVID ho, nandito pa. And yung pagpalabas ng mga tao, hindi ibig sabihin na tapos na ang COVID. Nandito pa rin. So, kung gusto mong lumabas ngayon, sa ngayon, wala pang medisina, walang vaccine, at your own risk yan. Kung maglabas ka, sabihin mo, wala mang mangyari, magandang antibody ko, gano'n, okay. Pero pagdating sa panahon, at nagdelirium ka na, at ginamit na yung ventilator, yung ventilator is the last chapter sa ospital. May lagnat ka, tapos may oxygen, pero pag ginamit na yung ventilator na yan, ibig sabihin yan, yun na yung maskara mo papuntang langit o saan. Bantay kayo dyan. Do not be reckless. That's the word. Huwag kayong masyadong pabaya na basta sinabi ko sa inyo, alcohol, hugas kamay, mask. Maglabas kayo, take all precautions para walang sisihan. Gamit ka ng mask, gamit ka. Pag tinamaan ka pa rin, papanahon mo na. At saka, if you are not allowed to go out, especially yung bata, pero malapit na. I think by the grace of God, we will have the vaccine before the end of the year. So, mag-asa na lang tayo sa mga marunong at saka mayaman na mga bayan. They are feverishly working on it. Pag nandyan na yan, ako na ang magsabi labas na. Pag hindi ka lumabas, hilain kita sa labas, dito ka. Sige, pasyal na kayo. Kaya may bakuna na yan. Bakuna mo na dahil tapos bahala na. But without the vaccine, it's really danger. It spells disaster. So, mask, hugas kamay. So, more bigala, without vaccine, it spells danger. So, mga na nga, gisulti sa presidente ha, unahon gina. Pwede, hugas kamay, maskara, tanan. Pero pag abot sa panahon na vaccine,
Pwede na. Ito, yun pa siya nga, binuang pa daw nga, di ka mo, dali, gawas na, di ka mo gawas sila. Medyo joker ato nga presidente. May kalang para sa mga bata, nalabi na sa mga nag-eskwela. Pastilan, maraman og kining niagatan aw nato sa presidente, di siya pa karong nga panahon may kala kontento ba. Thank you so much sa Parikan Bill. Thank you for being there also. Daghan na pa karong nga mga panahon na may kala tong pagkabasahon. Napay gisulti si Presidente Duterte, ang yang gisulti karong nga mga panahon na may kala klaro kayo. Mga bata, medyo wag muna. Di bali kung wala tayong graduate ngayon dito, wala tayong mga ganon. Anyway, no vaccine, mao ni ang kuan sa presidente, no vaccine, no classes. Atong paminaw, may kala ang presidente sa Nasod sa Pilipinas, siya nga briefing Mga kagapon. bata, wag muna. Yung opening ng classes, that's a very... I will not allow the opening of classes na magdikit-dikit yung mga bata. No? Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's for my man. Hindi imagine? Para sa akin, Pwede ba ma-post ka bakuna na? It's mo. useless to be Pag talking nandiyan ng about bakuna, okay na. So, remember that. So remember that. Kung walang bakuna, huwag muna. It's useless to be talking about opening of classes. So, sama na. Medyo ato ba presidente, laro muna. Dali lang, may kalaman yan ako nanghahanay sa mga balita karong mga panahon na mayroon na Sara Duterte sees GCQ or MGCQ after May 31. Totoo, may kala itong acknowledge kining niya ang mga nag-view karong mga panahon na. Kung ako lang, matod pa ni Mayroon Sara Duterte, mag-forecast lang ako base sa number sa SPMC. It's either GCQ or MGCQ. Basta, wala lang mahitabo between now and until May 31, anything na dako, it's either GCQ or modified GCQ. Mani ang gisulti ni Mayroon Sara Duterte. Samtang sa bikas gabahin na, kabin sa usa ka libo ka mga standard Davao News nakauli na sa panimalay matod pa ni Mayroon Sara Duterte. The city government of Davao City has helped 1,045 residents of Davao region stranded in various parts of the country to return home since April 29, including those flown in by the Sweeper and Mercy Flights, Davao City Mayor Inday Sara Duterte said Monday. At the same time, Mayor Inday Sara Duterte said that 2,455 individuals were also assisted in going back to their hometowns as of May 21. The latest batch of residents and those from neighboring areas came in via the Sweeper flight from Cebu on Monday. Of the 54 Sweeper flight passengers, 51 were residents of Davao City, while 2 are from Kidapawan City. The other passenger is a resident of the island garden city of Samal or Igacos. They were stranded in Cebu, which has over 1,800 cases as of Sunday, since the ban on flights to Davao City took effect in March. Sumao na yung mga nagakitabo karong nga mga panahon na may kala. Good news for Davao City, nadugang na usab may kalagalain pa nga duha ka mga naka-recover. O sa nakalabay may kala nga kapinungkulang sa siguro unom na kadlaw. Salamat sa Ginoo. Thank you, oh God. Thank you, oh Lord. Uwa gyud nakalas nga kinabuhi. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. It remained to be on at flat of 22. Salamat kayo kay wala na. Salamat kayo, Ginoo. God, thank you. We acknowledge your presence. We acknowledge your wisdom. We acknowledge your love. And at this point in time, we pray for everyone. For everyone's safety. For everyone's good health. Please bring it back, O God. And save us from dangers of COVID-19. We know that you are so powerful and we always have to adhere to your most holy will and your for us to be safe when we are on earth. Ang NCR may kala nadugangan og 172 cases kagahapon. Davao City may kala nadugangan og duha ka bagong kaso. Pero naka-recover man pog duha. Wala na problema. 110 na ang naka-recover. Thanks God for that.
O na ang nadisgrasya in town, may their soul find eternal repose of in the holy presence of God. God gave eternal repose of their soul. Nagatanaw ko ng mga panahon na. Thank you so much, Ma'am Bing Blo, and for watching also. And Edwin Cortez, mainit na umaga. Dari talking. Go, banat na po tayo. Yes, sir, banat na po. Jojo Alcantara from Calabarzon area. Kumusta, Jo? Text ka naman dyan, Jojo Alcantara. Ang President, Provincial Coconut Development Manager natin sa isa sa mga probinsya sa Regions 1 to 4A. And also, Ma'am Des in Cabo, Ma'am Desi, salamat kayo. Sir Billy De La Rosa, thank you so much also for joining. Ma'am Nelly Barrios, good morning po. Good morning po din naman sa inyo. Kuya George, yeah. Sabi ni Councilor Danny Danghirang, congratulations. Ma'am Flor Aquino Proto, PCA Regional Office natin, Michael. Itong administrative officer natin. Ma'am, may problema yung VCO ko. Gusto ko sana talaga makabili. Bibili naman talaga kami ni Kuya Sammy. Hanggang ngayon wala pa. Believe mo naman ako sa supply na nanggaling sa Millennium. Talagang napakabisa, napakahusay. Kaso lang kinapos po talaga. Pero kung wala man sa Millennium, sa Panabo, nakita ko po yung kanilang planta. Medyo may barikada doon sa entrance. Doon sa may bandang sa may bandang entrance sa highway. Sige lang, sana po ay magkakaroon na tayo niya. Virgin coconut oil, mabisang panlaban po to against COVID-19. Ma'am Jen Nalupa, yes, good morning Ma'am Jen. Thank you for joining. Salamat kayo, amen and amen. May galaw to, tahuman atong turbano atong programa, kini ang balita at good news. Ito po ang Banat Pilipinas. King Kimpan po. Wala pong inuurungan para sa bayan. Good morning, have a pleasant day, and God bless. Bye-bye.